Magandang hapon mga bata! Ako nga pala ang inyong guro sa Filipino, Binibining Feby. Isang bagong aralin na naman ang ating tatalakayin ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Ang ating aralin sa hapong ito ay patungkol sa pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa napakinggang balita, issue o usapan. Sa araling ito, inaasahan ko na ipapahayag ninyo ang inyong sariling opinyon o reaksyon sa napakinggang balita, issue o usapan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, meron akong ipapakita sa inyong larawan at nais kong malaman ang inyong nararamdaman sa mga larawang makikita. Pag ipinakita ko ang larawan, ay ipapakita nyo naman ang inyong reaksyon ng inyong bukha tungkol sa larawang ito. Tara, at simulan na natin. Narito ang unang larawan. Ganito rin ba ang inyong reaksyon? Narito ang ikalawang larawan. Ganito rin ba ang inyong reaksyon? Narito naman ang huling larawan. Ganito rin ba ang inyong reaksyon? Magaling! Ngayon naman mga bata, ay maipapakita ako sa inyong balita. Ang gagawin niyo lamang ay makinig at manood. Ang balitang ito ay tungkol sa isang grade 1 pupil sa Batangas na tuloy sa pagpupursige sa kabila ng kanyang kapansanan. Narito ang kanyang kwento. Larawan po ng inspirasyon ng isang grade 1 pupil sa Batangas na tuloy sa pagpupursige sa kabila ng kanyang kapansanan. Ang kanya nakakabilib na pagsisikap sa kabila ng hamon ng buhay, ating saksihan. Back to school na. At isa sa ma-excited sa pagpasok bilang grade 1 pupil, si Just Angel. Alam niyang iba siya sa mga classmate. Putol ang mga braso. Ang dalawang paa hindi pantay. Bakit ka nahihirapan? Kasi po po, isa lang po ang meron aking paa. Pero, Masaya pa din po ako dahil dahil po, nakakalakad po ako. Pero kahit may disability, good vibes si Josh. Nakakabasa siya at nakakapagsulat gamit ang isa niyang paa. Kaya si teacher, believe. Very active, bibong-bibong bata, napakamasayahin pa. Pag may mga activity kami, sayaw, kanta, enjoy na enjoy niya. Talagang nagpa-participate siya. Best friendship in the making din si Josh sa kanyang classmates. Pag po siya nahihirapan, ako po nagtutulong sa kanya. Siya po yung pinaka-mahal na mahal sa akin. Siya din po yung mahal na mahal ko. Sa sinasabi ko po, wag niyo awayin si Josh. Inspirasyon si Josh sa kanyang ina. Masaya lang palagi. Hindi po yung nalulungkot sa kalagayan niya, hindi po siya naiinis. Lagi niya sinasabi sa akin, okay lang ako mama, masaya ako. Kaya hindi po kami nagpapakita sa kanya ng kami ay nawawalan ng pag-asa. Gayun din sa social media. Nais nga raw niya maging vlogger. Yung parang magrararo talaga. Yung buhay, bibig, nagdiyohan mo. Diba, nagrararo ka. Mag-vlog ka doon. Pero ano man ang nais ni Josh, iisa lang ang hangad ng mga nagmamahal sa kanya. Ang maabot niya, ang kanyang pangarap. Ano ang saloobin mo sa napakinggang balita? Ang tawag sa inyong pahayag ay opinyon. Ano nga ba ang opinyon? Ang opinyon ay sariling palagay, pananaw o saloobin tungkol sa isang balita, issue o usapan. Ano ang damdamin mo pagkatapos mo mapakinggan ang balita? Ang tawag sa inyong pahayag ay reaksyon. Ano nga ba ang reaksyon? Ang reaksyon ay damdaming nagpapakita ng pagsang-ayon, pagsalungat,
pagkatuwa o pagkadismaya sa mga balita, issue o usapan. Mahalagang bahagi ng ating pagkikipag-ugnayan sa ating kapwa ang pagbibigay ng opinyon o reaksyon sa mga bagay o paksang pinag-uusapan. Maaaring ang pagbibigay ng reaksyon ay pagpapahayag ng pagsang-ayon o pagtuto sa narinig o sinabi. Meron akong isang halimbawa na nagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon batay sa napakinggang balita, issue o usapan. Issue. Maraming estudyante ang napapabayaan ng pag-aaral dahil sa pagkahilig sa paglalaro ng mobile games. Opinyon. Naniniwala ako na dapat mas bigyan ng pansin ang pag-aaral dahil ito ang susi sa pagkakaroon ng magandang buhay. Maaaring maglaro kapag nagawa na ang gawaing pampaaralan. Reaksyon. Nakakalungkot isipin na maraming kabataan ang nagpapabaya sa pag-aaral. Nagpapakahirap maghanap buhay ang ating magulang para tayo ay makapag-aral lamang. Ang pagbibigay ng reaksyon ay isang mabuting kasanayan dahil naipahahayag natin ang ating mga saloobin, opinyon o pananaw tungkol sa mga kaisipang inilahad. Sikapin lamang na maging magalang upang maiwasan natin ang makasakit ng damdamin ng ating kapwa. Narito ang mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay ng reaksyon o opinyon. Sa palagay ko, sa aking opinyon, sa aking pananaw, sa tingin ko, para sa akin, kung ako ang tatanungin, naniniwala ako, para sa inyong unang gawain, kumplituhin ang sumusunod na pahayag at isulat ang inyong sagot. Para sa unang bilang, climate change o global warming. Ano ang inyong opinyon at reaksyon? Para sa ikalawang bilang, paghinto sa pag-aaral ng maraming estudyante dahil sa pandemya. Ano ang inyong opinyon at reaksyon? Para sa ikatatlong bilang, pagbabawal ng paggamit ng plastic bag sa mga pamilihan. Ano ang inyong opinyon at reaksyon? Mahusay na isagawa niyo agad ang ating unang gawain. Sa pagbibigay ng opinyon o reaksyon ay dapat na: una, unawaing mabuti ang balita, issue o usapan. Ikalawa, suriin ang dalawang panig. Ikatatlo, maging magalang sa pagpapahayag ng opinyon o reaksyon. Para sa inyong ikalawang gawain, kumplituhin ang pangungusap. Ibigay ang sariling opinyon o reaksyon sa mga sumusunod na balita, issue o usapan. Para sa unang bilang, pagpapatuloy ng edukasyon sa panahon ng pandemya. Ano ang inyong opinyon? Para sa ikalawang bilang, paglabas ng bata sa mga lansangan kahit na may COVID-19. Ano ang inyong opinyon? Para sa ikatatlong bilang, curfew para sa kabataan 10 hanggang 18 taong gulang. Ano ang inyong reaksyon? Lagi nating tatandaan na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang opinyon o reaksyon sa mga bagay-bagay. Igalang natin ang opinyon ng iba upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Para sa inyong huling gawain, bilugan ang tamang letra ng angkop na opinyon o reaksyon sa sumusunod na balita, issue o usapan. Para sa bilang 1, ang COVID-19 ay nagbibigay daan sa mga Pilipino na magkaroon ng gulayan sa tahanan para makatipid at makakain ng sariwang gulay. Piliin lamang ang tamang sagot sa A, B, C, and D. Para sa ikalawang katanungan, pagpupuyat at pagkahilig ng kabataan sa paglalaro ng mga online games. Piliin lamang ang tamang sagot sa A, B, C, and D. Para sa ikatatlong bilang, ang ating karanasan sa buhay ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Malungkot man o masayang karanasan ay magsisilbing instrumento sa ating pag-angat sa buhay. Piliin lamang ang tamang sagot sa A, B, C, and D.
Para sa ikaapat na katanungan, ang pagkakaroon ng curfew mula sa alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Ang tamang sagot sa A, B, C, and D. Para sa huling katanungan, magkakaroon ng sapat na tulog at pahinga upang maging handa sa mga gawain. Piliin lamang ang tamang sagot sa A, B, C, and D. Para sa inyong takdang aralin, panuto, makinig sa mga balita sa radyo, telebisyon, o internet sa napapanahong issue o usapin sa inyong pamayanan. Pumili lamang ng isa at ibuod ang balita, issue o usapan na inyong napili at isulat ang opinyon o reaksyon tungkol dito. Narito ang inyong pamantayan sa pagsulat ng inyong sariling opinyon o reaksyon. Dito nagtatapos ang ating aralin. Naway marami kayong natutunan sa hapong ito. Paalam mga bata!